Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong topic po tayo ngayon. Paano kaya kung walang Diyos? Ito po yung ating papag-usapan ngayong araw sa ating 365 daily devotions. Ang topic po natin ngayon ay presuppositional apologetics. So, anong presuppositional apologetics? Ang ganun po ay, as a Christian, kung paano mo de-defend or de-defensan yung pananampalataya mo kay Kristo, paano mo mapapatunayan ito sa ibang tao. Kasi mahirap paniwalain ang mga taong hindi sapat ang kanilang napakinggan or nabasa, kaya hindi nila masyadong naintindihan ang salita ng Diyos dahil mas pinaniniwalaan nila yung nakikita nila. Sa Biblia po, nandun lahat, like yung mga meaning ng lahat. Bakit anong meron sa mundo na to, kung anong meron sa pagkatao natin. So, nandun lahat ng nakasulat sa Biblia. So, as a believer po, naniniwala tayo na may Diyos talaga. Dahil nga, nalalaman natin na may Diyos sa buhay natin. May nangyayari sa buhay natin. At naintindihan natin na dahil yun sa Diyos, ang Diyos lang makagawa ng para sa atin. Ang babasahin ba nating Bible verse ngayon ay Hebrews 11 verse 3. At ang sabi dito, by faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. At kung tatagalogin naman po natin ito, sa pamamagitan ng pananampalataya ay naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nilikha mula sa mga bagay na hindi nakikita. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng universe. Dahil ang salita niya ay makapangyarihan. Nagkaroon ng bituin, araw, buwan, etc. Madaming kasing theory about kung paano nabuo ang universe. At parang imposible ito dahil nga hindi dapat ganito kaayos ang universe or ang buong mundo kung aksidente lang pala itong nabuo. Kaya naman talagang may creator dahil nasa ayos ang lahat. Kumbaga perfecto ang pagkakagawa. Kaya syempre, perfecto din ang gumawa. At yan ang Diyos. For the glory of God the Father, everything will be just fine. Your joy